Amen po. Ayan. Bless po ba ang lahat ngayong umaga? Amen. Ayan. Ayan, magandang umaga po sa atin lahat po. At ngayon po ay bali, ito po yung pampintong word ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo? Amen. Tayo po saglit na tumayo. Tayo po ay dudunog po sa ating Panginoon. Ano po? Upang totally na ma-receive niya. Sige po, patuloy natin buksan ang ating mga puso at isipan. Ano po? Panginoon, sa oras pong ito, Lord, kami po ay naandito sa iyong harapan. Humihingi kami, Panginoon, ng bagong puso. I-renew mo po ang aming kaisipan. Panginoon, sa bawat word ng aming maririnig, Panginoon, at ang aking ibabanggitin, Panginoon, at ibabahagi, Panginoon, patuloy itong dumirekta, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy, Lord, na maranasan namin, Panginoon, ang kapangyarihan, Panginoon, ng iyong buhay, Panginoon. Panginoon, sa oras pong ito, hinahayaan kita, Banal na Espiritu, na kumilos, mag-minister sa bawat isa, at katagpuin mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Sa oras pong ito, ikaw lamang ang may taas at kami po ay may baba. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen, amen. Sige po, palakpan natin ang ating Panginoon. Ayan po, salamat po sa privilege ulit na po na makapagbahagi ng salita po ng ating Panginoon ngayon. Amen? Ayan, ito po ay kasunod po doon sa 7 last word, doon sa isinare ni Pasaria, yung it is finished. Ano po? Ito po nga kay po, ito po ay sa 7 last word, ito po ay makikita sa Lucas, chapter 23, verse 44 to 46. Ito po ang nasasabi, ano po. Ang sabi dito, na magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, na wala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ibinagkakatiwala ko ang Espiritu, ang aking Espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Amen? Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ayan. Kumbaga dito, sa last word po talaga natin, makita talaga natin na ang ginawa talaga ng Panginoong Hesus ay complete surrender sa Ama. Diba? Yung kompleto. Kumbaga, nandun po yung buong loob niya na ibigay po ang kanyang Espiritu, ang kanyang buhay sa kamay po ng ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Nasabi nga doon, Father, into your hands I commit my spirit. Amen po ba? Kumbaga, Lord, ibinibigay ko sa iyo ang spirit ko. Nakuha niyo po ba? Yung aking spirito, tanggapin. Alam niyo po, mayroon sabi nga po na, may isang tao nagsabi na, kung hindi talaga handang mabuhay, hindi handang mamatay. Tama po ba yun? Yung mga tao parang hindi handang mabuhay, hindi rin handang mamatay. Amen. Pero ang Panginoong Hesus po, handa po siya. Amen. Sabi nga po doon, yan. Kumbaga dito, sabi nga, yung kagandahan na maging Kristiyano po, kagandahan na kilala mo si Jesus as your Savior. Bilang sa atin, dapat kilala po natin bilang sa buhay natin na ang ating Panginoon si ating Savior. Hello. Yan. Kumbaga nagbigay po ng buhay para sa lahat po. At mamaya po, mayroong 4 na hello po. Yan. 4 na points po na may bibigay ko na paano po ba binigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay. Amen po ba? Sabi nga dito, we have listened intently to each time that Jesus Christ spoke from the Calvary. Amen. We heard the cry of forgiveness, the cry of salvation, the cry of provision, the cry of desertion, and the cry of suffering, the cry of victory, and now we hear the cry of death. Sabi dito, Father, into thy hands I commit my spirit. Ang heaven said, just he gave up in the ghost. Ano po? Kumbaga, sa ipakang kanyang ginawa po, he cry of death talaga po. Kumbaga, nandun yung pagtangis niya talaga sa kamatayan para po ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng buhay. Amen po ba? Na walang hanggan sa piling po niya. Gusto po ba natin maranasan po yon? Amen. Kaya dito, yung unang-una po dito, paano ba sabi dito, how did Jesus die? Paano ba namatay ang ating Panginoong Hesus?
Amen po ba? Paano? Ayan, makikita po natin yan. Ayan, unang-una, ang sabi dito, ayan, nagkaroon po siya ng complete surrender sa ating Diyos Ama. Ano po, at ngayon po, ito po yung parang the best example na gusto po ng Panginoon na ito din po yung ating gayahin para sa Kanya. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Yung unang-una po, ayan, sabi dito, ayan, sabi dito, He died actually. Ano po? Kumbaga, ang pagkamatay po ng ating Panginoong Jesus, hindi po illusion lamang. Amen? Illusion o parang illusion, parang ano lang siya, parang nagkakatangan isip lang. Parang hindi po ganon. Kumbaga, ang Panginoong Jesus po ito namatay. Kasi siya po ay 100% na human, 100% na Diyos. Amen po ba? Yan, illusion. Yan. His death is confirmed by the Romans. Sabi dito, His death was confirmed by the Romans official. Amen po ba? Kumbaga, na-confirm po ito ng mga Romans official. Makikita po natin ito sa John chapter 19, verse 32 to 34. Na-confirm, kumbaga, mayroong nakasaksi ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yung pangalawa, sabi dito, ayan po, ayan, pangatlo, ayan, ito po yung pangatlo, ayan, His death was confirmed by Pilate. Nakumpirma po ito, makikita po ito sa Mark 15, verse 43 to 45. Kumbaga si Piloto po, si Pilate o si ano po, ayun nga, si Pilate po, nakita po, nasaksihan yung pagkamatay po ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi lang ng Romans, ano po, official, kundi nakita po ng ating, kumbaga, ni Pilate yung pagkamatay po ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga dito, may mga tao doon nagsasabi na si Jesus daw ay hindi namatay. Hindi nahimatay lang sa cross. Ano po? Sabi nga, mayroon din pong nagsasabi na, ilan din nagsasabi na di naman talaga namatay si Jesus. Amen? Kasi nung time po noon, nung na-confirm po talaga, usap-usapan doon, ninakaw yung bangkay ng Panginoong Hesus. Amen? Kasi, yun ang pinapakalat nung time na yon. Pero, ang totoo po talaga niyan, ay after 3 days nga, nabuhay po yung ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi ganun po ang kaaway po talaga. Ayaw po ng maraming tao na malaman po yung katotohanan at itatago po yan, pipilit na itago. Pero ang Panginoong Hesus po, patuloy niya pong ilalantad yon para ang bawat isa na sumusunod po sa Kanya ay magkaroon po ng buhay. Amen po ba? At tayo po ngayon na andito upang i-celebrate po ang buhay ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, sige po, palakpan nga po natin ang ating Panginoon. Ayan. Sabi nga dito po, kumbaga, even yung mga disciples niya, nakita din po, nakita din po yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Yung mga disciples niya. Amen. At sila din pa nga po yung nagmantay doon. At makikita po natin na kung gaano po ang Panginoong Hesus pinakita niya. Sabihin yung physically, namatay siya. Hindi natin po pwede sabihin na, kumbaga, hindi, si Lord naman yun, kaya niyang gawin yun. Hindi po. Hinubad nga daw po niya yung pagiging pagka-Diyos niya para makita po ng lahat. At wala pong ibang makakagawa nun kundi siya lamang po. Kaya tayo po, kung makikita natin tuwing mahal na araw, mayroong mga sinasaktan po yung kanyang katawan. Diba? Parang pinakikita po natin doon na hindi sapat pa yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Sa halip na matuwa po ang Panginoong Diyos sa kanila, dahil sa sakripisyong ginagawa nila, lalo pang nagagalit ng Lord sa kanila. Amen. Sasabihin ni Lord, hindi pa ba tapos, kulang pa ba yung ginawa ko para sa cross ng Kalbaryo? Amen po ba? Kaya tayo po ay nagse-celebrate na dapat tayo po yung nandoon, pero po ang Panginoong Hesus po, yung nag-alay ng buhay para sa Kanya. Amen? Kaya yun po yung una, na ang Panginoong Hesus po ay namatay actually. Kumbaga talagang, namatay talaga po siya. Personal. Namatay siya. Yung physical laman niya.
ay namatay. Yung pangalawa, sabi dito, ayan, he died confidently. Kumbaga buo po yung loob niya. Kumbaga sabi nga ng Panginoon Jesus dito, kaya namatay siya ay confidently dahil saan po? Dahil po para sa atin. Amen. Kumbaga, kung bakit tayo namatay, katulad po nung naibahagi po ni Bishop nung nakaraan, yung dalawang magkapatid, yung nakagawa ng kasamaan yung nakapatay yung isang bunsong kapatid at sinalo po nung kanyang panganay. Kumbaga, pakita natin doon talaga na ang Panginoong Sus po, ganun po ginawa niya. Confident po siya talaga na yung ginawa po niya para po sa atin. Dapat tayo din po, confident po tayo na nananampalataya sa ginawa po ng ating Panginoong Sus. Kasi kung hindi po tayo confident, nananampalataya, hindi po niya tayong kayang baguhin. Amen po ba? Kaya makikita natin, ang tagal lang po natin mananampalataya, hindi pa po natin nararanasan totally yung pagkilos po niya. Kaya sa oras pong ito, dapat 100% po na tayo ay nananampalataya dahil ibinigay po ng Diyos yun sa atin. Sabi nga dito, mayroong 3 points po dito. Ang sabi dito, in the Father's presence. Namatay ang ating Panginoong Sus in the Father's presence. Amen po. Basta kapresensya po ng ating Ama, siya po ay namatay. Bakit po? Kung bakit siya confident na gano'n? Sabi, when he was 12 years old, he spoke being about his Father's business. Makikita po natin ito sa Luke chapter 2, Luke 2, verse 49. Sabi nung 12 years old pa, ang ating Panginoon Jesus, lagi niya pong nababanggit yung Ama. Ang Father in heaven. Lagi niya pong nababanggit yon. At marami pong, kahit in the Sermon of the Mount, binabanggit din po niya in 15 times po sa Matthew chapter 5. 15 times po na nabanggit po niyo ang Ama. Kumbaga ang Panginoon Jesus po, confident po siya. Nung namatay siya para sa Kanya. Amen po ba? Tayo po ba? Di ba? Maraming tao, kinakatakutan po ang mamatay kasi hindi sila confident. Hindi nila alam kung sila pupunta. Amen po ba? Sabi nga, hindi lang po yung buhay natin dito sa mundo ang pinaghahandaan. Amen. Kami po, lagi po kami talaga napunta sa pag may funeral service. Makikita po natin, nakakalungkot. Pero nakakatuwa po. Pag nalaman nila yung buhay, na mayroon palang buhay na naghihintay, nakikita niyo po yung mga taong pamilya, nagkakaroon po talaga sila ng sigla. Amen po ba? Na hindi lang pala yung buhay natin dito sa lupa, kundi meron tayong buhay na naghihintay para sa atin sa buhay. Amen po ba? Na kailangan talaga po tayo na ibigay po talaga natin sa Panginoon. Sabi dito, namatay si Lord Jesus confidently sa presensya po ng ating Ama. Amen. Kumbaga, ang Panginoong Jesus po ay confident po talaga siya na siya ay mamamatay sa kamay po ng Panginoon. Amen po. Marami pong nakakalungkot, marami pong namamatay sa mundong ito na hindi po sa kamay ng Diyos namamatay. Amen. Sa presensya po ng masamang bisyo, presensya ng wala sa kalooban ng Diyos, presensya ng mundo, doon namamatay. Amen po ba? Ano po yung kanilang matatanggap sa kabila after death? Di ba po? Walang hanggang kamatayan ang kanilang tatanggapin. Pero tayo, pasalamat po tayo, mayroong Panginoong Jesus po na nagbigay. Kaya tayo, confident po tayo. Kuhalin mo tayo ng Panginoon, sa piling tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya hindi po natin kinakatakutan. Maraming tao po lumalabas sa YouTube, pagdating ng Panginoon, maraming tao takot na takot. Dapat nga tayo magalak kasi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay papunta na dito. Sa iba, judgment ang dating sa kanila. Pero sa atin, mga totoong mananampalataya ay pagliligtas po ng ating Panginoon. Kagalakan po yun. Amen po? Kaya kailangan po talaga nating i-celebrate po. Sabi dito, yan. Nasusundan po ba tayo? Susundan po natin. Sabi nga dito, in letter C po, ayan. He had the Father's protection. Kumbaga, sa lahat po ng pagkakataon, siya po ay nasa kamay po. Kumbaga, yung protection ng Panginoon ay nasa kamay po siya ng ating Panginoon. Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus po. Ibig sabihin, lahat po ng kanyang ginagawa,
kumbaga, under by protection ng Ama. Amen. Kaya confident na confident siya sa bawat gagawin niya. Dapat ganun din po tayo. Habang ginagawa po natin, nag-church po tayo every Sunday, naglilingkod tayo, dapat talaga nandun under by protection ng ating Panginoon. Hindi niya tayo hayang mapahamak. Amen. Kaya sa oras pong ito talagang, kumbaga, sulit na sulit po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Ayan. Sabi nga doon, pagkatapos noon, inilagay niya ang kanyang sariling, sabi sa loving hands of His Father. Kumbaga, sabi nga, no greater place to safety can be found. Ano po? Sa kamay po ng Panginoon, doon po natin makikita yung greatest place sa hands po ng ating Panginoon. Dito sa mundong ito, di natin makikita po yung greater place, kung hindi sa kamay po ng ating Panginoon lamang. Amen. Sa kamay ng ating Panginoong Sus lamang makikita yon. Kaya yung nabanggit po ni Bishop Caneda, yung kanyang devotion sa chapter 6 po talaga, kaya kung bakit nating hinahanap ang ating Panginoong Sus, siya lang po yung nagbigay talaga ng the best para sa atin. Kaya hindi dapat po talaga natin ikipanghina o ikatamad ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen po. Kahit minsan dumadating na tinatamad tayo, pero iisipin natin, namatay ba ang Panginoong Sus para dun sa ating hindi pagkilos? Di ba? Hindi po. Kaya, kumbaga sa atin, ibinabalik lamang po natin sa ating Panginoon yung mga ginawa po niya. Amen? Ayan. Pangatlo po, ayan, yung una, nabanggit ko po sa inyo, He died actually. Pangalawa, He died confidently. Buong loob po niya. Ito po yung pangatlo. 4 lang po ito. He died willingly. Ano po? Namatay po siya willingly. Sabi, kusang loob, na di napipilitan po ang ating Panginoong Sus. Ibinigay niya po talagang kusang loob yung kanyang buhay. Willingly po. Amen. Sabi nga dito, makikita po natin yon. Yan, sa John chapter 10, verse 17 to 18, namatay si Jesus, nambukal sa kanyang loob para sa atin. Alam niyo po sa Old Testament, walang sacrifice na namatay na willingly. Diba? Nibawa po yung tupa. Diba? Ay, hindi man pwedeng sabihin yung tupa o yung mga baka doon na, ay ako handa mamatay para sa mga kasalanan ng mga tao. Walang ganon. Walang willing na mamatay para sa kaligtasan. Talaga makikita nyo, umiiyak pa nga sila habang pinapatay. Sinasakripisyo. Pero ang Panginoong Isus, kakaiba po siya sa lahat. Kumbaga siya ay willing, amen, na mamatay para sa atin. Tayo po kaya, willing na sumunod sa ating Panginoon. Amen. Minsan, kumbaga, ang dami nang ginagawa sa atin para sumunod pa tayo. Pero, intindihin po talaga natin. Kumbaga, kung isa sa buhay po talaga natin na talagang susunod at susunod po talaga tayo. Amen. Marami tayong pwedeng gawin po sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Maraming pwedeng gawin po tayo ay gawin po natin para sa ating Panginoon. Amen po. Kasi ang Diyos lamang po nagbigay ng willingness para ibigay po yung buhay niya para po sa atin. Amen. Yan. Amen. Sabi dito din sa V, yan, sa John chapter 18 verse 3:8, sabi nga, dito natin makita yan. John records for us the power of the word of Christ then spoke. Yan. There was not enough soldiers, all of the Roman Empire take him against his will. Kumbaga marami talaga Roman na pinipigilan po talaga na mangyari yung will na yun. Amen. Alam naman, si Satanas talaga pinipigilan. Pag may magandang gustong gawin ng Diyos sa atin, ang kaaway, pipigilan at pipigilan. Abaga, yun mangyari yon. Pero, panalo pa rin po ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Panalo po ang Diyos sa buhay natin. Kaya nakakaranas po tayo ng katagumpayan araw-araw. Dahil ang ating Panginoong Sus po ay nagtagumpay. Ayan. Yan. Ang Panginoong Isus po ay He died willingly for you and for me. Ano po? Namatay po ang Panginoon dahil sa iyo at dahil din po sa akin at dahil sa bawat isa sa atin.
Kaya yun lang naman po ang ating ibabahagi sa iba eh. Amen. Ano po, yung pagbigay ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Wala na po tayong idadagdag o babawasin doon. Kumbaga yun, sapat na para malaman ng iba. Amen? Nakuha po natin. Kaya pag naunawaan po nila yun, sila din po magkukusang lumapit po sa ating Panginoon. Ayan, panghuli po, ayan, mabilis lang po tayo. Ayan, pang-apat, ayan, He died victoriously. Nasusundan po ba natin? Okay lang po ba sa inyo? Ayan, sabi dito, He died victoriously. Opo, namatay po ang Panginoon victoriously. Kumbaga, nandun po yung katagumpayan ng pagkamatay po. Sa dito, yan, our Lord, sabi dito, yan. Yan. Sabi dito, ano po, tinapos po talaga ng ating Panginoong Sus yung kanyang tungkulin. Hindi niya tumigil. Minsan tayo tumitigil pa eh. Pero ang Panginoong Sus po, talagang tinapos niya. Kaya makita natin yung pagkamatay po ng ating Panginoong Sus ay victorious. Kasi wala po siyang naiwan. Kung hindi lahat po ng ipinag-uutos sa kanya ng Ama, ginawa po niya yon. Amen. Habang siya ay nabubuhay. Kaya tayo po habang tayo nabubuhay sa mundong ito at di pa tayo kinuha, marami pa po tayong magagawa sa Panginoon. Amen po. Kailangan natin, Lord, gawin natin. And then, hingin natin. Sabi na, kung mayroon naman tayong pagkukulang or hingin po natin sa Panginoon. Kung ano man bagay na kailangan natin para sa paglilingkod, ang Diyos naman po ang magbibigay noon para sa atin. Kasi ang Diyos po nagtagumpay na doon sa cross ng Kalbaryo. Amen po. Ayan. Ayan. Ayan, sabi dito, but we can make preparation for that time Jesus died for our sins. He died confidently, willingly, and victoriously. We can die with the same assurance, trusting in the finished work of Christ and believing the promise of God's word. We can face the death with confidence. Yan, kumbaga, ang Panginoong Hesus ay confidence doon sa pagharap na yon sa ating Panginoon. Kaya makikita po natin na talagang sulit po yung ating ginagawa kung tayo ay nasa kalooban po ng ating Panginoon. Kasi ang Diyos po ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Kung tayo naglilingkod sa Panginoon pero nasa kalooban mo, yung ginagawa mo, hindi sa kalooban ng Diyos, tayo po ay mapapagod. Amen. Pero pag sa kalooban ng Panginoon, ano man mga suffering na pinagdadaanan natin, mga testing or mga pagsubok na dinadaan natin at nasa under po tayo ng kalooban ng Panginoon, lahat po yun ay pagtatagumpayan po natin. Amen po ba? Kasi kung tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, pero wala tayo sa kamay ng Panginoon, automatic babagsak po talaga tayo. Kasi wala tayo sa kamay po ng Panginoon. Amen. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Doon, yung kanyang pagkamatay, talaga makikita natin na sa kamay po ng Panginoon ay ibinigay po niya. Amen. Sabi nga po dito, sabi nga dito sa verse 46, sumigaw ang malakas. Sumigaw ng malakas, Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Amen. Kaya, ayun, ang ginawa ng Panginoon Hesus, pinagkatiwala niya. Araw-araw po, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating spirit. Amen po ba? Meron po ba tayo natanggap sa huling 7 last word ng ating Panginoon? Kaya tayo po ay muling yumuko, ayan, tanggapin po natin ang masaganang pagpapala. Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay nananampalataya na Ikaw po ay namatay para sa amin, para sa aming mga kasalanan. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa oras pong ito. Panginoon, sa bawat isang ito, patuloy namin inire-release, Lord, ang masaganang pagpapala, Panginoon, ng pagkabuhay mo, Panginoon. Patuloy namin, Lord, na hinihingi sa iyo na huwag masyado, Lord, na makita yung suffering ng bawat isa, kundi, Lord, higit sa lahat na ginawa mo ito para sa amin. Dalangin ko po, Panginoon,
sa bawat isang nandito, Lord, na patuloy pong mag-continuous yung aming pagbabago mula sa iyo, Panginoon. Yung change life, Panginoon. Yung pagiging born again Christian namin, Panginoon, ay patuloy na maranasan namin sa piling mo. Lord God, dalangin namin upang maging bahagi din kami, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nais mong iligtas. Panginoon, dalangin namin, ang bawat isa dito, Lord, ay witness ka, Panginoon. Lord, kung paano yung nangyari at ginawa mo yung buhay na ibinigay mo. Panginoon, dalangin namin na mangyayari ito at patuloy na lalago po ang bawat isa at magiging kaisa, Panginoon. Lord, na upang bawat isa na hindi pa nakakilala ay makakilala. Especially, Lord, sa aming mga pamilya, Panginoon, na hindi pa nakakakilala. Panginoon, salamat po sa iyong kamay. Ibinibigay namin ang lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan, Amen. Hello. Yan. Thank you, Lord. Sige po, muli po tayong manalangin. Saluhan po natin ang 7th last word sa panalangin. Pero bago po na tayo manalangin, gusto ko lang pong i-echo yung sinabi, share po sa atin ng ating Pastor Conrad. 2 bagay lang po ang gusto kong i-echo. Yung pong complete surrender. Amen. Alam niyo po ba na tayo lang pong mga Kristiyano, yung sumuko pero nagtagumpay. Amen. Di ba wala namang pag sumuko ka, ibig sabihin talo ka na. Amen. Pero atin pong Panginoon, pag tayo po ay nagsuko ng ating buhay, sigurado po tayo ay tagumpay na. Amen. And yung pangalawang bagay po, yung word na died. Amen. Ready po ba tayong, handa po ba tayong mamatay para sa ating Panginoon? Amen. Sabi po sa 2 Corinthians, amen, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen. Pag tayo po ay, gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus, He died not for Himself, but for us. Amen. Kaya po, yun din po, lagi po nating isurrender. Patayin po natin palagi ang ating sarili at hayaan po natin si Jesus ang mumuhay sa buhay natin. Amen. Sige po, manalangin tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. We honor you, O God. We bless your name, Lord God. Patuloy kami nagpapasalamat. Pinapupurihan, Lord, ang iyong banal na pangalan sa aming kalagitnaan. Truly, God, you died for us, O God. Truly, God, na you did everything for us, Lord God. Nagpakasakit ka, O God. Tinanggap mo lahat ng sakit, Lord God, na inyong naranasan para po sa amin. Lord, patuloy mo kaming tulungan, samahan, O God, na anuman yung aming mga natanggap from the 7 last words, O God, na amin po itong malakaran sa aming mga buhay. Patuloy, Lord God, na apart from you, truly, we can do nothing, O God. Kaya lagi mo kaming samahan at tulungan. Lord, sa oras pong ito, O God, kung meron pa kaming aspeto ng aming buhay na hindi po naisusuko sa inyo, Ama, patuloy, Lord, na kami tulungan mo, O God, bigyan mo kami ng lakas, O God. And we are willing right now, O God, to surrender everything to you, Lord Jesus. Hinahayaan ka namin, Lord God, na kumilos, makialam, O God, sa lahat ng aspeto ng buhay po namin. Patuloy, Lord God, na kami mamuhay, O God, hindi para sa aming mga sarili, kundi para sa inyo, Lord Jesus. Patuloy, Lord, na kami araw-araw, hindi lang ngayon, hindi lang every Sunday, O God, na kami lalakad kasama ka, kundi maging hindi man Sunday, kundi araw-araw ng aming buhay. Patuloy, Lord, na ikaw ang aming paglilingkuran. Ikaw, Lord, sa iyo kami titingin, O God, kami lalakad ng matuwid, O God, hindi para kami ay maligtas, kundi dahil kami ay ligtas na, Lord Jesus. Lord, maraming salamat. Kulang, Ama, ang bawat salita. Kulang, Lord, ang lahat ng aming sasambitin, O God. Ano man ang aming gagawin, Lord Jesus, ay hindi sapat sa lahat ng inyong mga ginawa. Kaya, Lord, ang simpleng pagsuko ng aming buhay ngayong oras na ito at sa bawat araw, Lord Jesus, ay makita mo, matagpuan mo, Lord God, nakalugod-lugod sa inyong harapan. Nawa, Lord God, na masuklian namin lahat ng inyong ginawa at patuloy, Lord, na palagi ka namin mapasalamatan sa aming buhay. Lord, muli, lagi po kaming nagpapasalamat. Lagi po namin ikaw pinapupurihan, Lord Jesus. Patuloy, God, na sa oras na ito at sa anumang aming natanggap na salita mo, O God, tulungan mo kami, samahan mo kami, na amin po itong malakaran. Muli, Lord, maraming pong salamat. You deserve everything, O God. You deserve all the glory, Lord Jesus. You deserve all the honor, O God, and everything in us, O God.
Muli, Lord, sa iyo ang pinakamataas na pasasalamat at papuri. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, the best clap offering unto the Lord. Sabihin nga natin, God is good. And all the time, napakaganda po nung ating mga narinig. Especially, yung 7 word na napakahalaga. So sa akin pong pagbabasa ng Biblia, yung last word, napakahalaga nito. That even in the last breath of Jesus Christ, alam niya kung kanino niya isusurrender ang kanyang sarili. Amen po ba? Napakahalaga yung pag-aalaga, napakahalaga yung meron kang kamay na pagtitiwalaan. Hello? Sa Bible, habang po ako'y nagbabasa, may nakita po akong 4 na karakter ng Biblia na very strong kung paanong ang kanilang buhay ay naging matagumpay because of the contribution of somebody. Sabihin nga po natin, I need somebody. I need the hand of man to bless me. Katulad na kung teaching ko ron. So dito po, sa ating pagwawakas, nakita ko dito ang 3 na very special ang ginampanan. Si Paul, si Barnabas, si Simon, at si Timothy. Yung mga kamay noon ay may ginampanan sila. Kasi, wala naman nakakakita at nakatataros ng buhay mo kung talaga sa Diyos mo pinagkakatiwala. Are you with me? Hello? Gumagamit ang Diyos ng iba't ibang tao para ikaw ay maihatid at maalagaan. Katulad ng ating Panginoon Kristo nung siya'y nasa lupa. In His earthly ministry, napakarami nag-contribute para magkaroon po siya physically ng development. Alam naman natin yan. No? At sa kasaysayan ng Biblia ay napakarami na nangyari. Unang-una si Paul. Buksan po natin ang ating Bible, yung kamay ni Pablo, yung pag-aalaga ni Pablo. In 1 Corinthians chapter 4. Sino ba si Pablo at ano ang kanyang katungkulan sa kapwa Kristiyano? Amen? At makikita natin, kailangan ko pala na meron akong Pablo. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 4:15, even if you have a 10,000 guardian in Christ, you do not have many father. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Dapat sa ating Kristiyanong pamumuhay, kilala natin yung Ama natin sa pananampalataya. Somebody who cares on us. Somebody touching your lives. Kasi, ang buhay Kristiyano, pag nagkaroon ka ng privacy of life, yung bang walang makikialam sa'yo, hindi madidevelop ang karakter mo. Hindi ka maihahatid sa hangganan na dapat mong lakaran. And you need somebody. O, taas ang kamay ng mga tatay. O, di ba? Dumaan sa ating mga kamay ang ating anak. Right? Mula pa sa sanggol, pag-aalaga, indalagaan. Sino dito mga nanay? Taas ang kamay. Di ba? Meron kayong personal touch sa inyong mga anak. In our Christian life, we need the hand of Paul to touch you. You need the hand of Paul, your father in faith, to guide you. Walang Kristiyanong orphan. Are you with me? Ang ibig sabihin ng orphan, pasabit-sabit lang. Ang ibig sabihin, kita niyo mga orphan sa jeep, yung may sobra, high class na ngayon ng orphan eh. Dati nangihingi, ngayon may sobre na. Di ba? At wala silang regular na nag-aalaga. Walang nag-check ng damit nila, walang nag-check ng kalusugan nila. Bakit? Lumaya sila sa kanilang tunay na tahanan.
Nga lang, may gobyerno tayo na nag-aalaga sa kanila. Ang tawag doon ay orphanage. Ang agency nag-aalaga ay DSWD. Tama ba? Tama ba yan? DSWD nag-aalaga? Amen? Yun ang Department of Social Welfare. Sa ating Christian life, we need the hand of somebody. Sabi mo sa tabi mo, sino tatay mo? Sino nanay mo? Amen. Hello? Amen po ba? Kaya sa pananampalataya, meron. Kanina, kashare ko sila nanay. Meron pala akong small group, na every Tuesday. So, kailangan, yun nagpapalakasan ng pamilya. Dapat alam natin yon. At kailanman, sabi ito ni Pablo, napakaganda, marami kang guardian in Christ. You have so many thousand teacher or guardian in Christ. You do not have many father. No? For in Christ, Jesus, I became a father through the gospel. Bagamat iisang ating Ama nasa langit, pero sa larangan ng pag-uusap ng gospel, sa ating Christian life, who is your spiritual parents? Amen po ba? Hello. The pastor is not only the pastor of the sheep. The pastor also his hand is to touch and to take care, to supervise the flock of God. At ang tawag doon, spiritual parents. At kami, tinuturing namin kayo mga sons and daughter. Kaya kung kayo hinahanap ng isang leader, normal yon. Dahil bakit? Anak kanya eh. Amen? Amen po ba? Hindi nag-aalaga. Kaya pasalamat tayo sapagkat hindi tayo orphanage. No? Hindi orphan. Kasi the church is not only believing, the church is also belonging. Hindi yung pupunta ka sa isang sinihan na meron dong church, na air condition, uupo ka, makikinig ka ng Word of God para kumain ka sa Jollibee, magbayad ka, mag-offering ka, okay. Pero uuwi ka na, walang pakialaman, walang nag-aalaga. Pero sa church, napakahalaga, sabi ni Pablo, I became your father through the gospel. You need the hand of your spiritual parents to guide you. Amen? Amen po ba? So, palapakan natin ang Panginoon. The second one, ay si Barnabas. Si Barnabas sa Book of Acts, chapter 4, verse 36. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, which means the son of encouragement. You need Barnabas, the hand of Barnabas. Yung ba lagi mag-i-encourage sa iyo? Kaya kung kayo ay Kristiyanong may ini-encourage kayong estudyante, may ini-encourage kayo somebody, ikaw ay Barnabas in the ministry. Hello? Amen. Sabihin mo, Barnabas ka. Ibig sabihin, the son of encouragement. Somebody encouraging you. Yung ba tatapik sa'yo, bro, kumusta ka na? O tatapikin ka. Pagkatapos, bibigyan ka ng advice. So, Barnabas yun, kailangan mo siya. Hindi mo sasabihin, I don't need you. Kailangan mo ang Barnabas. The touch of Barnabas. Amen? Amen po ba? Number 3, si Simon. Grabe ito. Noong ito'y nabasa ko, ako'y napaiyak. Si Simon ay ito. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubog nila sa daan, si Simon, taga Cyprus, Cyrene, sabi naroon ay galing sa bukid. Pinigil nila ito. Tingnan nyo, at ipinapasan dito ang krus habang pinasusunod kay Jesus. Di ba yung Via de la Rosa, si Jesus ipinapasang krus? Physically, napagod siya. Para hindi siya mapagod, si Simon ay para bang observer lang. Galing bukid, ay awang-awa kay Jesus. Kaya sabi niya, ako naman ang hahalili sa'yo. Alam nyo, sa Christian life, minsan, meron ng bigat na napakahalaga
untouched of Simon. Na ako naman ang bubuhat. Di ba? Amen? Sabi mo, narito lang ako. Ano mang kabigatan mo, makikibuhat ako. Amen? Kaya ini sa family. Hindi yung bigla ka na lang nawala kasi wala kang Simon. Wala kang Barnabas. Wala kang Paul. Kaya lahat ay pasan mo ang daigdig. Amen? Kaya sa church, meron tayong men's, no? Kayo ay mga Barnabas, no? And Barnabas called also the friend of encouragement. Kaibigan. Kaya sa loob ng church, meron kang kaibigan. Right? Amen? Pero meron pang isa. Meron kang kaibigan. Meron kang iniibig. No? Pero wag muna yon. Dapat ang hanapin mo ay kaibigan. Sabihin mo, may kaibigan ka ba dito? O naghahanap ka ng iibigin dito? Yun. Kaya yung tatlong yun, napakahalaga. Na si Paul, dapat may tinuturing kang parents in faith na masasabi mo sa mga kamay mo, itinitiwala ko ang pag-aalaga habang ako'y nasa lupa. Given na ang Diyos, hindi magpapabaya. Pero as a Christian today, you need the hand of somebody. Your spiritual parents, your friends Barnabas and Simeon, napapalit sa krus na dinadala mo. Amen? Hello? Huwag naman yung uutangan si Simon. Bigat na ako sa bayarin ko, baka pahirimin mo naman ako. Iba naman yun. Amen? And the last one is Timothy. Si Timothy ay anak sa pananampalataya. And everybody need to have a Timothy. Halimbawa, si Pastor Tim, he is Paul. Ang kanyang Timothy, sa song leading, ang gwapong-gwapong si James. Tumingin ka dito, anak. O kaya kita nyo, pag wala si Pastor Tim, ang nagsosong lead ay si James. Pero dapat si James ay meron din Timothy. Amen ba, anak? Dapat. Shower of blessing. Praise God. Amen. Dapat ang bawat isa atin, meron na kayong Timothy. Hindi lang kayo pinapader ni Paul. Meron kayong Barnabas, your friend. Meron kang encourager and Simon who taking it across. Pero dapat meron ka na rin Timothy na inaalagaan sa loob ng church. Amen? Kung ikay nanay, merong nanay doon, i-Timothy mo siya. Naando yung kakamustahin mo siya araw-araw, pagpipray mo siya. Amen? Ikaw na rin na magiging Barnabas, a friend. Kaya masasabi natin si Jesus Christ, in the last minute, He know the hand of God. He know the hand of His Father na hindi ako nagkamali. Amen? So, don't forget. Our Christian life is a journey. We need somebody. Ecclesiastes sinabi, two head is better than one. There is a power of togetherness. Mahirap mabuhay na nagsosolo. No? Walang isolated Christian. Yung bang gagawa ka ng sarili mong mundo. Walang makikialam sa'yo. Sabihin mo, si Lord lang may pakialam sa akin. Hindi. Tandaan natin, si Pablo, hindi lang si Timoteo, si Pablo meron pong men and women behind him. Sino yun? Si Titus, si Epaphroditus, si Timothy, napakaraming man and women behind Paul in his victory for the ministry because a man and woman is there. The hand of somebody, the help of somebody. And praise God, sa life in Christ, marami ditong Simon. Amen? Mahirap yata ang pasanin ang pagpapagawa ng church. Pero dahil mayroong nakakita, Pastor, ano maitutulong ko sa iyo? Amen? Amen po ba? May mga Barnabas dito. A friend of me na lagi naroon.
Alam niyo, marami naman tao talaga sa Bible. Yung mga kapatid lang ni Jesus, meron din doon eh. Pero pumili lang ako ng ilan. Naandyan din si John the Beloved. No? One of the brother of Jesus Christ. So, napakahalaga. Kaya, samantalang tayo naghihintay ng pagtubos, pag-uwi sa langit, dito sa lupa, magpaalaga tayo. Amen? Amen. Kasi sabi ng Bible in John 15, apart from me, you can do nothing. Apart from Jesus, apart from our fellowship, apart from your parents in faith, you can do nothing. Kita niyo yung prodigal son na humingi ng mana sa ama? Nabasa niyo? Ibinigay naman ng ama ang mana ng kalahati, pero because wala siya sa covering ng kanyang father, wala siya sa covering ng parents niya, inignore niya ang care and protection, discipline from his father. Nagsolo siya. Dala niya ang kalahating kayamanan, pero wala nga nangangalaga sa kanya. Meron siyang orphan spirit. Ano nangyari? Naubos lahat ang kayamanan. Buti na lang, merong father heart. Merong love of the Father. Nung nawala na siya lahat, bumalik siya. Nagkaroon siya ng realization. Hindi pala ako mabubuhay ng walang parents. Amen? At pasalamat tayo sa bansang Pilipinas, hindi katulad ng ibang bansa, pag dumating ng 18, humihiwalay na sa magulang. Pero sa atin, may anak na't apo, nakasandal pa sa magulang. Amen? So maganda yon. Praise God. Amen. Kasi grabe ang ating closeness. Amen? So napakahalaga. Kaya sa ating buhay, napakahalaga, you need to recognize who is your parents in faith. Your parents. Kasi ang anak na tunay sa biological, kahit malayo namang anak, uuwi pa rin sa magulang yan. Kahit gano'n ka-establi ang anak, nakapagtapos, nakapag-aral, nakapagtrabaho, iba pa rin ang kalinga ng magulang. Kaya sabi ni Pablo, you have many teachers, but you only one father. I became a father according to the gospel. Kaya don't forget your parents in faith. Amen? Amen. Tayo, isang pamilya, nag-aalagaan tayo. No, yung ating mga pastor, inaalagaan natin yan. Aking kinakausap. Pag kinausap ko bilang ama, amen? Bilang ama. Kaya pag ama nangungusap sa anak, may usapin talaga na medyo may hapdi. Dahil mahal ka ng ama mo. Mahal ka ng magulang mo. Amen? Kaya don't forget the hand of Paul. The second one, the hand of Barnabas. Your friends, yung kaibigan mo. And the hand of Simon. Na mayroong bubuhat sa kabigatang nararamdaman mo. Amen? Amen ba? Kung nahihirapan ka, nariyan. We must be sensitive and convicted. Oy, kailangan mo na. Kailangan mo ba tulong ko? Kailangan mo ba payo ko? Amen? Narito lang kami. And the last one is Timothy. Kaya tayo, bilang tayo inaalagaan, one day, kailangan natin naman ang mag-alaga. Meron kang Timothy. Amen. Narating ko, pagiging pastor, meron nag-alaga sa aking father in faith. Ngayon ay nasa Australia. Noong isang araw, nagulat ako, yung isa sa father in faith ko, namatay. May edad lang sa akin na kaunti, si Pastor Boyd Gruta. Magkatabi kami sa higaan noon, binibigyan ako lagi ng advice. Naging Pablo ko siya, naging Barnabas ko siya, at tinimutay sa kanya.
anak niya ako. Mayroon siyang church sa Valenzuela. Nung naramdaman may sakit, binata kasi siya. Wala siyang asawang mag-aalaga. Kaya mahalaga yung mga asawa natin nag-aalaga sa atin. Amen? Amen ba? Umuwi ng Bicol, inilihim sa mga kapatid, inilihim sa church na pinagpapastoran sa Valenzuela, meron palang impeksyon na siya sa dugo. Namanas na siya, akala lang ordinaryo yung sakit. Pero one morning, nakita na lang siyang bangkay. Amen? Sharing ko nga kay Mrs. sabi ko, nasa kaya yung mga napag-missionan niya. Ang dami niya napagpastoran. Nasaan kaya? Sabi ko nga, kung kaya ko lang magbiyahe ng malayo, may sasakyan naman. Yung nga lang, nasa Sorsogon, Bicol, malayo. Kaya ngayon, sa ating buhay, we need to take care one another. Especially your families. Tatay, nanay, mga anak. Habang buhay ang inyong magulang, hindi napuputol ang responsibilidad niya para kayo ay gabayan. Amen? Kaya kung kayo ikinukorek ng magulang, biologically, normal lang yan. Ganun din sa spiritual, sa church. Pag nakakarinig kayo ng correction sa inyong spiritual parents, ginagampanan lang niya ang pagiging pastor o shepherd ng bawat kaluluwa. Kaya malaya nating sa mga kamay mo, itinitiwala ko. Amen? Tayo manalangin. Ama namin banal, kami nagpapasalamat. May Diyos at kamay ng Diyos na nagmamahal sa amin. May kamay ng Diyos na gumagabay sa amin. At habang kami narito sa mundo, salamat sa mga kamay ng aming mga biological parents, mga nanay at tatay, na gumagabay, nag-aakay sa amin mula nung kami bata hanggang ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga kamay na laging umaakap, nagpapaalala. Pagpalain mo ang bawat mga magulang na narito ngayon. Dahil mula sa kanilang mga kamay, nagabayan nila ng tumpak ang kanilang mga anak. O Diyos, maraming salamat. At salamat din sa Life in Christ. Ang spiritual parents, Panginoon, and parenting na inaalagaan namin ang bawat tupa. Salamat, dakilang Diyos. Mula po sa pamilyang ito, meron kaming Pablo, meron kaming Barnabas, na magpapaalala at mag-i-encourage, at may Simon, na kung sakaling kami bigat na bigat sa aming pasanin, ay handa silang pumalit at kami gabayan. Salamat sa mga Timoteo na aming aalagaan. Maraming salamat. Sa iyo po inihahandog ang kawang ito. Ang iyong mga kamay ay gumalaw at pinagkakatiwala namin ang aming espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen. Amen.